Thank you, Lord.
Walang sawang masasalamat sa iyo lamang, Panginoon. We are grateful, Panginoon. We are so grateful, O God. We are thankful, Lord, this morning, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang gabi ng lahat ng offering namin bilang buhay na handog sa umaga mong ito, Panginoon. Ang gabi niyo po, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang aming sabahiton. Worship God. Worship Him in this place. In spirit and in truth. Hallelujah. Oh, we thank you, Father. Thank you, Jesus.
The Lord is so good in this place, in our life. Amen? Paulit-ulit kong sinasabi, kanina pa, ilan sa atin ang grateful sa araw po na ito? Because if you are grateful, ibig sabihin ikaw ay masaya. Walang hinding mapasalamat, walang hinding grateful na malungkot. Okay? Tandaan natin, this month is December. Okay? Yes, we had a lot of things to do. Marami tayong kailangang gastusin. Amen? Marami sa ating mga pinagdadaanan. Amen? The song says, praise Him when you feel it and praise Him when you're not. Kahit ayaw, parang hindi mo gusto, parang hindi mo feel mag-praise, just praise the Lord. Praise when outnumbered, praise when surrounded. Na kahit kakaunti tayo, na kahit marami tayo, doesn't matter, just praise the Lord. Just praise Him. Amen? Shout for joy. Make a joyful noise in this place. Come on, make a joyful noise in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, manguna ka sa mensahe na maidi-deliver sa umaga pong ito. Lord, hayaan mo na i-anoint ito, na hayaan mo na yung Holy Spirit mo ang siyang mag-lead, na siyang marinig ng mga kapatiran na narito ngayon, Panginoon Diyos. Hayaan mo yung Holy Spirit mo magturo na sa bawat isa, Panginoon, kung paano pumuri sa Diyos, kung paano maging mapasalamat, magkaroon ng attitude ng mapasalamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Bless everyone in this place right now. Bless them in your word, Panginoon Diyos. Bless them, Panginoon, with provision. Bless them with good health, oh Jesus. Hallelujah. We thank you in Jesus' name. Amen. Once again, palapakan natin ng Panginoon. So the title of our message this morning is Thankfulness and Praise. Thankfulness and praise. Okay? Yung mga messages natin recently about spiritually mature, spiritually immaturity, no? Paano na wag palungkutin yung banal na Espiritu. But right now, yung gustong ibahagi ng ating Panginoon, I believe, is kung paano tayo dapat pumuri sa Diyos at paano tayo maging mapasalamat sa Kanya. Okay? Since Monday, nag-ask na ako kay Lord, Lord, anong gusto mong i-share ngayong Sunday? And then, after Monday, Tuesday, wala pa rin. Wala pa rin nire-reveal yung Diyos. Now, after Tuesday, kikip lang ako ng mag-seek sa Kanya. Lord, anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong gawin natin? Gawin sa church. Anong gusto mong ibahagi sa simbahan? After Tuesday, Wednesday, wala pa rin. Kasi usually, natatanggap ko na yung message Monday, Tuesday pa lang. Okay? Pero this time, wala pa. After Wednesday, Thursday. Salamat sa Diyos, wala pa rin. Keep pa rin. Nahanapin at mag-pray at isik yung Diyos. Thank God, after Thursday, Friday, wala pa rin. Salamat ulit sa Diyos. Napansin mo? Na kahit walang nangyayari, pasalamatan pa rin natin yung Diyos. After Friday, Saturday, Lord, ano pong gusto niyong ibahagi para sa iyong mga anak? Kinabukasan, kasi Saturday na. And then, during the prayer meeting, napakaganda ang nangyari ng prayer meeting.
I have verses na gustong i-share. James chapter 5, verse 13 to 18, I believe. Pero, dinala tayo ng Lord about worship, about thanksgiving, about gratefulness. Then, biglang nangusap yung Holy Spirit, yes. Yun yung i-share natin. Yun yung i-share mo bukas. Na maging mapasalamat tayo sa lahat ng area, oras, minuto, segundo ng ating mga buhay. Na kahit wala ang nangyayari, wala kang naririnig, na kahit ano sa Diyos, maging grateful ka pa rin. Just keep seeking. And then eventually, si Lord ay sasagot. Si Lord ibibless ka ng kanyang salita. Amen? Na-experience na ba natin yon? From prayer. Siguro, 5 years ago, meron sa atin, until now, wala pa rin sigurong answer na nasasagot. No? Pero, anong klaseng attitude ang meron ka sa buong 5 taon na yon na hindi pa nasasagot yung panalangin mo? Ikaw ba ay nawalan ng loob, na panghinaan? Kasi wala pa rin akong natatanggap na nasagot sa Panginoon. O ikaw ba yung taong kahit sa 5 taon na yon ay patuloy na nagpapasalamat pa rin sa Diyos? Amen? The Lord is good. Psalms 100 verse 1 to 4. Kanina natuwa ako kasi binabasa ng anak ko doon sa likod. No, ano kayang ano yun? Ano kayang, ba't kaya? Di ba? Out of nowhere, binabasa ng anak ko sa likuran kanina. No? Pinapabasa ng mama niya. Hindi naman nila alam kung ano yung verse na isi-share ko ngayon. Walang nakakaalam. Okay? Ako lang. So yung mga verses na ating pag-uusapan ngayon is Psalms 100 verse 1, 2, 4. Okay? Verse 1, make a joyful shout to the Lord. Kanina, before we start this message, umawi tayo ng praise sa Panginoon. Nagsigaw tayo, sinigaw natin yung pangalan, nag-make tayo ng joyful shout or noise sa Panginoon. Amen? And I believe yung shout na yon, yung offering of praise na yon is pleasing sa Panginoon. Okay? Hallelujah? Na-experience nyo na ba abang may time ba na kumakanta kayo ng praise and worship, parang wala pa rin kayo maramdaman, parang nadidepress pa kayo? May mga ganun bang time na na-experience kayo? No? Why? Because there's something in there na kailangan ma-release. Okay? Napansin nyo ba yun? Isang song lang, inawit natin. Pero yung buong lugar ay naramdaman natin yung freedom, yung joy na mula sa Panginoon. Amen? Because we worship not only the idols in our mind, but we worship the true and real God. Sa umagang ito. Sa mga nahihirapan pa rin, my encouragement is, know Him more. Kilalanin mo pa siya sa buhay mo. Amen? Kilalanin mo pa siya. Because kung kilala mo na yung Panginoon, kilala mo siya, sinisik mo siya, yung expressive na sayaw, yung taas ng kamay, no, is showing yan ng surrenderance sa Panginoon, no? Result yun dahil kinikilala mo siya sa buhay mo. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Number 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Okay? With singing. Mahilig tayong umawit. Okay, sino yung mga mahilig makinig ng mga Christian song? Taas ang kamay. Di ba? Amen. Na kahit na minsan, out of tune tayo, inaawit pa rin natin. Bakit? Because. Why? Because. Gusto ng puso natin. At may desire tayo na awitan yung Panginoon. Amen. Verse 3, know that the Lord, He is God. Acknowledge Him. That He is your God. It is He who has made us, na siyang gumawa po sa atin, not we ourselves. We are
we are His people and the sheep of His pasture. Amen? Verse 4, enter into His gates with thanksgiving. Okay? Thanksgiving, kahit hanapin mo yan sa concordance, ang magpapakita dyan ng ibig sabihin is toda in Hebrew words. Okay? And into His courts with praise. Kung bibisitahin mo yung concordance mo, kung meron kang book na ganon, makikita mo dyan ibig sabihin ng praise, tihila! Yan yung name ng ating church. Praise. Di ba? Pangalan ng church natin, tihila, pero bakit minsan parang depressed tayo? There is something in there. Maybe pride. Okay? Maybe unrepented heart. Tihila yung pangalan natin, ibig sabihin, malaya tayong pumuri sa Diyos. It's the highest form of praise. Be thankful to Him. The word thankful in Hebrews is yada. And bless His name. The word bless is barak. I will explain ng kaunti kung anong ibig sabihin ng mga yun para maintindihan natin. Because there are parts of 7 Hebrew words of praise and many more. Okay? Number 5. For the Lord is good. His mercy is everlasting and His truth endures to all generation. Amen? So, yung gusto kong i-focus ngayon is the word toda. Pero, explain ko lang ng bahagya kung ano bang ibig sabihin nung praise, tihila. Tihila means the new song. Yung mga awit na inilagay ng Diyos sa puso mo. Yes, we sing lyrics ng mga kanta. Pero after that song, after na kinanta natin yung lyrics na yan, there should be a new song na nagpo-flow, na lumalabas sa'yo. Amen? Na hindi mo namamalayan. Why? Ano yung mga lumalabas na yon? Yun yung mga resulta ng pagkakilala mo sa Panginoon. Pero kung walang song lumalabas sa'yo, there is something wrong. Where there is no song, something's wrong. Okay? May problema pag walang song, wala lumalabas sa atin na awitin. Hindi kasali yung lyrics, yung awitin na mula sa puso mo. Amen? Tihila means the new song unrehearsed. Hindi yan iniinsayo. Spontaneous worship is spontaneous song. Diba? Praise that comes from your spirit. Na mula sa iyong spirito. Yung papuri na yun, na mula sa iyong spirito. Kaya na sabi natin kanina, the highest form of praise. That's tihila. Yan yung ibig sabihin ng church po natin. Amen? Naintindihan po natin? Bahagya pa lang po yan. Meron rin po tayong class na patungkol dyan. Ang klase nun is 7 Hebrew words of praise. Yung mga steps. May mga steps. Okay? So, next is, be thankful to Him. Thankful means yada. To reach up your hands with all your strength and rejoice. Yan, tayo nagtataas ng kamay. No? Ang ibig sabihin, absolute surrender. Okay? To reach up your hands with all your strength. Lahat ng mga kalakasan mo. Okay? Tinataas mo yung kamay mo at nagsasaya ka sa Kanya. Sa Kanyang presensya. Amen? And bless His name. Ibig sabihin, barak. To make oneself quiet. To be silent. Kung mapapansin mo minsan, may time na tahimik lang tayo. Anong ibig sabihin? That the place of reverence. Ibig sabihin, yan yung time na dapat makinig ka naman sa boses ng ating Panginoon sa revelation, sa mga vision na gusto niyang iparating sa'yo. Na-experience mo na ba yon? May time na tayo yung palaging umaawit, tayo palaging salita ng salita. Halimbawa sa prayer. Di ba, usually yung prayer is tayo yung nagsasalita, pero yung may time na sasabihin sa atin ng Holy Spirit, shut up. Makinig ka lang. Tumahimik ka. Kasi meron akong gustong sabihin sa'yo. Amen?
Mahina lang na boses yun. Small voice, sabi ng Bible. Naintindihan natin? To make oneself quiet. To be silent. Naintindihan natin? Pero the focus this morning is enter into His gates with thanksgiving. The word thanksgiving means toda. Okay? Sa Hebrew words, toda. Meaning, the extension of the hands in adoration and acceptance with thanksgiving. To raise your hands in appreciation. Bakit mo na-appreciate? Because He is good. His mercy endures forever. Na-appreciate mo, ibig sabihin, sumasang-ayon ka sa lahat ng gawa ng Diyos. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay nino. Buhay nating lahat. But there's a reality na nangyayari minsan. If you're not willing to raise your hands, you are showing signs of rebellion on your life. Pride. Kung hindi natin kaya, itaas yung ating mga kamay. May mga ganon. In reality lang mga kapatid. O baka nahihiya lang tayo. We don't know. Pero mostly ang nangyayari, rebelliousness ang nangyayari. Nasa church tayo, sabi na nga doon, praise Him in thanksgiving, enter into His gate with thanksgiving, praise God, praise God, praise God. Pero wala pa rin nangyayari. There's something, pride. Okay? Intindihan natin? Church, obey God. And praise God. Toda is a sacrifice. Sacrifice means to go against your, what? Feelings. Overrule mo. Overcome mo yung feelings mo. Worship is not a feeling. Worship is, spirit and truth. Amen? Obedience. Lifestyle. Thankfulness. Amen? Yes, minsan may time na akyat ka ng church, madami kang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero don't let that feeling na maging hindrance to worship the Lord. Amen? We need to train our mind. Kailangan natin insayuhin yung ating mga isip. Okay? Yes, minsan, pagising natin ng umaga, pupunta ba ako ng church? Bigyan kita ng halimbawa. Parang sa isang bundok. Sino mga nakakaya sa bundok? Yung mataas mataas na bundok. Diba? Madali bang umakyat sa bundok? Madali bang umakyat sa bundok? Hindi. Nangangailangan niya ng lakas ng loob. Nangangailangan niya ng pagkakaroon ng perseverance. Kailangan porsigido ka. Kailangan gustuhin mo. Dapat meron kang will na akyatin yung bundok na yon. Pero sa unang, taas naman ng bundok na yan. Hindi ko ata kaya yan. Diba? Doon na papasok na kailangan mong i-train yung isip mo. Diba? Hindi ka makakyat doon sa taas ng bundok na yon, tuktok ng bundok na yon, doon sa Sudipon, Upo Plus, yung mga, alam niyo yung mga tinatawag nating mga view deck. Diba? Gaganda ng mga view deck eh. Ngayon may mga motor na, pero paano pag walang motor, lalakarin mo? Sa una sa isip mo, ang hirap. Diba? Parang ganun din minsan sa church. Mahirap minsan magpunta ng church. Dahil dami kong mga pinagdadaanan sa buhay. Yes, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Tama, mali? Ay, adatay mo nun, hindi nakaapak. Adat yung mga kinaawayan ko. Hindi ako mapupunta. Doon yung mga tao nagchichismis sa akin, hindi ako mapupunta. Intindihan natin? Hindi ako pupunta dahil naputol yung isang kuko ko. Intindihan natin? Kailangan i-train natin yung isip natin, mga kapatid. Intindihan natin? We need to train our mind para makarating doon kung saan tayo pupunta. Amen? Sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, di ba, gumigising tayo ng umaga, tinitrain natin yung mga sarili natin, yung isip natin kasi importante.
Na mag-aral, na magtrabaho, kumita ng pera. Amen? Pero pag hindi mo training yung isip mo, patamad-tamad ka, paano ka makapag-aral? Paano ka makapagtrabaho? Diba? Naintindihan natin? Ma-apply mo yan sa lahat ng area ng buhay mo. Kapatid. Hallelujah! So offer a sacrifice of praise sa Panginoon. Psalms 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, just bless the Lord. Kalimutan mo lahat ng mga benepisyo. Eventually, darating din yan sa buhay mo. Pero instruction sa atin, sundin lang natin yung ating Panginoon na pagpalain, i-bless natin yung Diyos. Itaas natin siya sa ating mga buhay. Na mayroong pasasalamat, na may pupuri, may pagsamba sa ating Diyos. Amen? Pasalamatan natin yung thank God in spite of the difficult circumstances na nangyayari sa atin. Mayroong pangalan sa Bible, Job. Sino nakakilala kay Job? Job had 10 children. May 10 anak. Pero anong nangyari? But all died. Lahat namatay yung 10 anak na yon. At merong ari-arian si Job. Mayaman, wealthy. Pero na-wash out in one day. Nabasa niyo na ba yan? O narinig niyo na yung principle na yun sa Bible? Nagkaroon na incurable disease. Maraming nagsasabi, boil daw yun. Alam niyo yung boil, yung pigsa. Marami rin nagsasabi na leper, ketong. Di ba? Sa Tagalog, ketong. Pero it doesn't matter kung ano man yun, masakit pa rin yun, kapatid. Di ba? Tingnan niyo nangyari kay Job, namatayan ng anak, nawalan ng ari-arian, nagkaroon ng incurable disease. Kasi yung leprosy, yung ketong hindi yan na gumagaling. According sa salita ng Panginoon pa rin. Di ba? Si Jesus lang yung napagaling doon sa may ketong na tao, lalaki doon, sa Bible, sa New Testament. Amen? And compare natin sa mga buhay natin ngayon, sa mga circumstances natin, hindi ko man sinasabi na na yung circumstances ni Job, talaga napakahirap. Pero lahat naman tayo may mga circumstances din sa buhay. Di ba? Hindi nga lang ganun kagrabe, pero may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Pero try to compare it, no, with our circumstances. Most of the time, we complain pag wala tayong ulam. Most of the time, nagko-complain tayo pag wala tayong internet. Wala tayong data. Kailangan na pala natin magbayad ngayon sa bahay. December 10. Di ba? Complain tayo. Wala tayong ulam, wala tayong internet, wala tayong data. Kukomplain tayo, wala tayong pera. Di ba? Sino yung mga na-high blood pag walang pera? Ha? Amen daw. Kukomplain tayo, we complain pag wala kayong jowa. Hindi, may jowa kasi ako eh. Di ba? Amen? Nagtawanan yung mga matatanda sa likod ah. Complain na lang sa lahat ng mga bagay. Di ba? Look what happened to Job. He lost everything. Mga anak, ari-arian, karoon ng incurable disease. Pero this is the most painful na nangyari sa kanya. Alam mo, sabi ng asawa niya sa kanya, na supposedly na yung asawa niya dapat yung susuporta sa kanya. Pwede ba kayong tumingin sa aking mga mata ngayon? Na dapat yung asawa niya yung sumusuport sa kanya. Alam mo, sabi niya nakakalungkot, masakit talaga na ginawa ng asawa niya. Alam mo, sabi niya asawa niya sa kanya, curse your God. His wife said, curse your God, Job. Sumpain mo na lang yung Diyos mo.
Dahil sa lahat naman nangyari sa iyo. Sa atin. Amen? Pero marami tayong matututunan na maganda kay Job. Sa attitude ni Job. No? Ang sabi niya, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos pag maganda ang pangyayari sa buhay natin? Magpapasalamat ka lang ba pag magaganda ang nangyayari sa buhay mo? Paano kung may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo? Mananatili ka pa rin bang mapasalamat sa Diyos? First Thessalonians chapter 5 verse 16, yung instruction sa atin. Instruction sa church ng Thessalonians. Ano sabi doon? Pakibasa. Ng malakas. Ng malakas. Verse 17. Ano sabi doon? Palagi kayong manalangin. 18. And everything give thanks. In everything give thanks. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. For everybody. Church, be grateful. Express mo yung gratitude mo palagi. Alright? Simply, sa pagsasalo-salo natin, pag kumakain tayo, pasalamatan natin yung Diyos, na kahit na ano yung mga naihanda doon, kung anong meal ang meron tayo, express natin yung gratitude natin sa Diyos. Pasalamatan natin yung food. Sa suot na meron tayo, pasalamatan natin yung Diyos. At sa kung anong meron ka ngayon, pasalamatan mo yung Diyos, maging masaya ka. Because in everything, give thanks. In everything, give thanks. Gratitude is learning how to appreciate what you have today. Happy, narinig niyo ba kanina? Happy people are thankful or grateful people. Baliktarin natin. Grateful people are happy people. Pwede bang ngitian mo yung katabi mo? See? Di ba? Isa sa pinakapaborito kong pastor na napapanood natin sa YouTube o sa Facebook mula kay Pastor Peter Tanchi, sino nakakilala sa kanya? Ang sabi niya, huwag kang complain ng complain. Kasi pag complain ka ng complain sa buhay mo, iikli buhay mo. You will die early. Pag complain ka ng complain, di ba? Awan masida, kanya ngay ngarot. Ag-fasting ka. Di ba? Awan ti pagsakayak, awan ti tricycle, awan ti kwarta nga pag tricycle, kanya ngay ngarot, magnaka. In everything, give thanks. In everything, what? Woo! Huwag ka nang complain because you will die early. If you are complain. Amen? Learn to thank the Lord in all circumstances. Yes, minsan nakakasakit tayo. We feel not good in our body. Yes, minsan problemado tayo. Buhay mag-asawa, buhay may asawa. Problema sa mga anak, problema sa mga magulang, problema sa kwarta. Lagi natin tatandaan, lahat ng ating naranasang hirap ngayon ay pagsubok yan ng ating pananampalataya. James chapter 1 verse 2, My brethren, count it all joy
when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces what? Patience. Count it all joy. Sabi ng salita ng Panginoon, pag ikaw ay dumadaan sa hirap, pagsubok sa buhay. Paano, Pastor Nathan? Ang hirap. Yes, nandoon na may hirap. Nanakawan ako. Magpasalamat ka kasi hindi ikaw yung magnanakaw. Magpasalamat ka kasi hindi ka pinatay. Diba? Count it all joy. Knowing that the testing of your faith produces what? Patience, pasensya. Tinuturuan pa rin pala tayo ng Panginoon doon sa circumstances ng ating pinagdadaanan na magkaroon ng pasensya. Kagaya nangyari sa akin ngayong week na to. Wala akong marinig sa Panginoon. Just keep seeking, just keep seeking, just keep seeking. Eventually, sasagot siya. Amen? The result is, ang resulta ng pagtitiis, ano? Magkakaroon ka ng mahabang pasensya. Amen? Kakaroon ka ng mahabang pasensya. Karamihan sa atin, walang mahabang pasensya. Gusto natin lahat ng mga nakapalibot sa atin, pag kulang yung pasensya natin, kailangan maging pasyente sila. Joke lang po. Di ba? Sa pagtitiis, sa pag-i-endure, sa pagsisibir, ang resulta nun, magkakaroon tayo ng mahabang pasensya. Hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon, but Jesus is coming soon. Anong kailangan na meron tayo? Pasensya. Okay? Na mag-antay. Isig siya. Pasalamatan siya kahit sa anong mga problema pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. Sabi nga natin kanina, yung prayer mo, 10 years ago, 5 years ago, until now, hindi pa rin nasasagot. No, just a testing of your faith. Diba? Tinuturuan ka ng Panginoon para magkaroon ng pasensya. Diba? Itong pulpit na to, grabe ang nangyari nito. Ang daming dikit-dikit nito noon. No, almost whole day namin to dinanggal. Yung mga sticker. Diba? Ang hirap. Yung iba sa amin, nawawala na ng pag-asa. Diba? Kuha na tayo ng sunblast. Pero, tinuturuan pala tayo ng Diyos. No? Doon sa pagtanggal namin ng mga sticker na yun, tinuturuan tayo ng Diyos. Yung, alam mo yung tinuturo ko sa'yo, magkaroon ka ng pasensya. Di ba? Tignan nyo, kahit pa paano, ang ganda na itsura. Di ba? Amen? Intindihan natin? James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Blessed means happy. Di ba? Di ba pag bless na bless ka, anong ugali mong meron ka? Masaya. Alam ka naman malungkot. Bless ka karot. Na-bless ka ng salvation ng Lord. Anong attitude ang dapat meron ka? Masaya. Spiritually prosperous. Amen? Isa sa pinamaganda, favored by God. Because you are blessed. Amen? I'm almost done, church. I hope yung mga messages natin is meron tayong mga natutunan at na-encourage tayo na patuloy na maging grateful in all circumstances ng buhay natin. Hallelujah. Be thankful to Him. Because He is your Jehovah. Ano ibig sabihin? God is Lord. He is El Shaddai. God the Almighty. He is your Creator. He is our Creator. He is our righteousness. He is our shepherd. He is our provider. He is our healer. He is our peace.
He is our present. He is our banner. He is our Lord. And many more. Amen? 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever. Pwede ba natin basahin ulit yung 1 Chronicle? Lakasan natin, 1 Chronicle 16 verse 34. Hallelujah. Can we all stand right now? Can we sing the song Because of Who You Are? Alam ba natin yung song na yun? Sino nakakalam ng song na yun? Be grateful, church. Be thankful. Na kahit sa maliliit o malalaki na blessing na ating nare-receive, pasalamatan natin yung Diyos. Okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon how to be grateful. How to have a grateful attitude. Ang ganda ng word na 'yon ngayong season na 'to. Preparation for next year. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari next year sa ating mga buhay, but tinuturuan tayo ng Diyos na maging grateful in everything. Give thanks. Kanino? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let's sing this song. And hindi ko kayo pipilitin if kung gusto mo itaas yung kamay mo, just lift up your hands to the Lord. No? It's up to you, church. No? Kaya na sinasabi natin kanina, i-express mo sa Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Kung kilala mo siya, yes, Lord, tinataas ko yung kamay ko because napakabuti mo sa akin. Pumapalakpak ako kasi sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing it again, because of who you are. Come on. Because. Sing it, church. Come on. Be grateful this morning. Sing your song, your voice to the Lord. Lord, I worship you because of who you are. Declare, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah. You are. I'm singing Jehovah Jireh.
because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. For the last time, because of who you are. Because of who you are. Lord, I worship. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. For the last time, Lord, I worship. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah. Palapakan naman natin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Lord, thank you. Again and again and again, Lord. For your promises is yes and amen, oh God. Lord, you instruct us, Lord God, na maging mapasalamat. Give thanks to the Lord because He endures. Your love endures forever, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mo na lahat ng mga narinig ng kapatiran sa umaga pong ito, Lord God, na mabulay-bulay nila sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, Panginoon, at may apply sa kanilang mga buhay, O God, lahat ng kapahayagan ng iyong banal na Espiritu sa araw po na ito, Panginoon. Hayaan mo na mag-flow yung anointing sa bawat isa, Panginoon Diyos. Na acknowledge nila that you are God, O Lord. You are my Lord, Jesus. Lord, we thank you for everything, sa lahat ng iyong mga ginawa sa araw po na ito, Panginoon. Lord, we are blessed. Sabi mo, church, I am blessed. Yes, you are blessed. In the name of Jesus. Hallelujah.